6 o'clock evening, gipahinumduman ka. And we're hoping na unta, musing in sa itong una unsa ka-importante ang kinabuhi. Next verse. Salmo 35, pagkamubo sa kinabuhi nga gihatag mo kanako, pipila lamang kadangaw. Dangaw. Pipila lamang kadangaw ang itas mo niini. Una baligwala lamang ang akong kinabuhi sa imong atubangan. Ang kinabuhi, baligwala as Ginoo, atubangan sa Ginoo. Ang tao sama lamang sa gininhawa. Suway mo putong. Ano sa ano dahil? Yung sa ano, pinakuyaw na lamba na muli masiro. Bilang utong. 20 ka pa, ayaw. Pero pa mo, kita, utong ka, bisag, kuhaan ka minutos, 20. Anaw na ito kinsay, masurvive. Sama ratas ginhawa, nawa ka. Kanang atong naabot sa kinabuhi. Title, butang, na-accumulate, na-acquired sa kinabuhi, nga usahay, awayan pa na nato. Kuman, tigaan ka lang. Biyaan na ato ka lang. Manang, kung maantigo kang makauna-una, unsa kabilinhan ang kinabuhi, with God's purpose, ma-recognize na to ang iyang katuyuan ng nabuhi ka, we learn to love each other and have compassion to others. Dili ka magsikin sa nga, di ba, termino, mula ko din, mamatay, dumago. Kaya kisanapan ka sa itong mahuna-una nga dili. Kung 14 kinabuhi sa tao bubo ra. Puno ka dyan sa samok. Samukan. Samuk ka. Nagsamuk. Bubo ka. Nagsamuk. Next verse. Salmo 49, 10-12. Nakita na to nga bisan pa ang mga maalam, bisan pa bright pa ka, bisan pag ikaw kasi si Einstein. Nakita na to nga bisan pa ang mga maalam mamatay. Ingon man ang mga buang-buang, ingon man ang mga uwang sa kabuol. Kuwanggol. Kuwanggol. Anong sige nagisi? Kaya huwag kabuol. Kuwanggol. Pinsa ko no, mamatay na. Anan? O ibilin nila ang ilang bahanti nga tos uban. O kinsa may ma-accumulate. Nagatuan sa kalibutan nga ang iyang bahanti na dapat kamatay. I remember the world records about Michael Jackson, namatay sa Michael Jackson. Dili na kay bahay iyang ipangbilin o mga butang nga nakuha sa kalibutan gibiyaan. Nagbilin ka sa utang. Diba? Asa man ito na butang? Wala. Ang lubnanan, maulalay ilang kulianan sa dayon. Kanang 6 feet below the ground nga, kung ihatod sa Cisneros karon, muna na iyang kulianan. Wala na sa kaigda ng iyang airport. And that's right, that's real, the real view sa itong kinabuhi. O magpabilin sila dito sa walay katapusan. Bisan pagkanhi, may kaugalingon silang yuta. Kung dagang kag-yuta karon, butang ka dito, madili mo yuta. Guna na ang kahintang sa tao. Ang pagkaingila sa tao, meaning ang iyang pagka-famous, ang iyang pagka-ilado sa tibuok, baryo, tibuok lungsod, tibuok Pilipinas, hangtod tibuok kalibutan, dili makapugong sa iyang kamatayon. Gusto pag Presidente pa kas Amerika, mamatay gayon siya sa mas mga mananap. Ay, tanong. Muna nga, when death do us part, remember two things. Number one, in this world, believe that death is sure. Sigurado ang kamatayon mo ako. Next verse. Salmo 49:18-20. Di isang pagmatagbaw ang tao nining kinabuhian. Bisan pag anong matagbaw ang tao nining kinabuhian, kalabing pagkaon na atanan, kahilayan na atanan, chicks na atanan, iyan, nasa iyo na ang lahat. Bisan pag matagbaw ang tao nining kinabuhian, ug daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson, mamatay gihapon siya ug mutipon sa iyang katigulangan dito sa kangitngit. Buhay katapusan. That's real. Dili makapugong sa kamatayon ng kabantog sa tao. Mamatay gayon siya sama sa mundo.
So kung naasa tong kasing-kasing karon, nga nagunaw na kang mahimong kang bantugan, nga halos tumba na to itong silingan, ang dalan na kay mamatay ka sama sa kamangi. That is real. In this world, believe that death is sure. Next verse. While earthly life is short, the Bible encouraging people to live with an eternal perspective. Samtang kini atong kinabuhi din kalibutan na mubo ra man gyud kaayo. Ang Biblia kanunay gyud nag-encourage sa mga katawhan, di lang ta maminaw, to live with an eternal perspective. While we are on earth, ang atong mga paglangkaw tuwa dito sa katapusan, because if you believe that there is life after death, you are always be very careful of what you have done every day sa inyong kinabuhi. Kay dili dinhi ang matuod nga meaning sa kinabuhi. Tuwa dito, luyos na tayo. Usahay, sanapan ka sa itong mga bakandoy, sanapan ka sa mga buka nga, ang lapasan ka ng itong boundary sa itong mga karelasyon, itong mga parinting. Ano man? Kay wala tayo perspective sa unahan. Nakatong unahan mo, ito pinaka-importante. Wala natin katapusan. Huwag patay-patay. Usahay, i-neglect nga ito ng mga butanga. Rather than chasing temporary and worldly pursuits, atong mga pangandoy na kalibutanon, grabe kayo. Huwag panahon sa Ginoo. Huwag panahon sa pakiglambingit o pakigrelasyon sa mga ginikanan. Samtang buhi pa. Wala. Ano man? Ipulihan sa mga kalibutanong pangandoy o mga tinuha na mga temporaryo lamang. That's why we need to make the most of every opportunity in living deliberately by prioritizing forgiveness. Oo, importante. Mag-prioritize sa kinabuhi ang pagkamapina sa inuod. Ma-prioritize ang pagkamahigugmaon o ang kaluoy nito sa usap-usap. Di kayo magginungtanay. Buhi pa magginungtanay. Walay pag pinasay. Walay gugma nga mamuntar diya sa mga panimalay. Kinig kamatay sa usa. Hindi lang. Marami nag-live at pinaagin ang sa Facebook na nagsulod sa iyong pagalingon. Kay, nahiubos siya. Sa'yo, masulod mo sa iyong pagalingon. Ha? There is hope. Love and compassion to one another. And even into service in the Lord. And sometimes, atong i-neglect na ito, atong service sa Ginoo. While we are still here, dapat atong spend ang time sa pag-service, pagkalagad sa Ginoo. While you have the chance, rather than wasting time on trivial matters or grudges. Kaya mga butang, kung sa Tagalog pa ng trivial matters, mga bagay na walang kwenta. Mga bagay na napakababaw na mga bagay. Wala tayong perspective sa unahan. Usa ko na to. Kining dapita, kini. Gusto na kong maabot ni. That when the time I get die, I will be in the Lord. Oo, na gusto sa Ginoo. So that's number one. In life, in this world, believe that death is sure. Now, let's go for number 2. Again, nanong lesson man mo hatong sa taon ni, kanang pagpasaylo, kanang pagigugma, kanya paghatag o kaluoy, pag kinabuhi na karon, masara lagi na. For 10 nights ta, evening nga nag-spend, ako lagi na sasala sa tao lagi. Hindi ka makahimog, pag kinabuhi, bataro, kaya makasasala kang tanan. Di ba? Huwag mo ni hinungdan nga nung mamatay gayon ang tao. Mali siya. So next, nag-iyon ang okay, number 2. So there are 2 things that sure na atong dumduman kung sabihang ang kamatayon magbulag na to. Number 2, in Christ, believe that life also is sure. Diba? Diyan ni Kristo, dapat imo ng tuhuan na diyan ni Kristo, ang kinabuhi usab, sigurado. 1 Jes 28, naghatag ako kanila sa kinabuhing gayon. Kinsa isulti ka na si Jesus. Siya mismo nag-isulti sa iyang mga tinunan. Naghatag ako kinabuhing gayon. O dili na gayon sila mga matay. Di ba sabot nga dili sila mga matay physical?
makasabot ani imong espiritu. O sa dihang mahiusa ka ni Kristo, ang atong kinabuhi mahiusa niya, wala na'y makaagaw kanila gikan kanako. Si Jesus mismo nisulti ani. Kung mo niya sa kabutang nagatag paglahon sa mga anak sa Ginoo, mapanahon na ang kamatayon magbulag nato. Death kana ang kinabuhi, ang kinabuhi sigurado na wala. Sa unsang paagi nga mabutunan nato ang kinabuhi tayon. Sa unsa man? Juan 3:14-16. Gisaysay ni Juan, Apostol Juan, kung usaon nimo pagbaton o kinabuhi mo walay katapusan. Ang verse 3 padung sa 5 nagisgot na nga dili ka makasunod sa gingharian sa Dios hangtod dili ka matawo pag-usab. Dili na pulong, parang pulong na dili na religion kanang except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang born again dili religion. Kundi di kinahanglan sa matapusan ng mga tao pag-usab. Kung gusto kang makasuod sa gingharian sa Diyos, muna nga gisaysay niya dito sa unsang paagi, aron mahimo kang born again, mutuo ta sa itong Ginoong Jesucristo. Gisaysay niya sa mga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bronze nga bitin dito sa usa ka tukod, representing Jesus. Ingon usab ang anak sa tao, kinahanglan nga iisa, bilang tatlo dito sa babaw sa cross. Agig puling sa atong kamatayon na kita untay ibitay adto. Aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhi walay katapusan. Di ba? Makabaton og kinabuhi walay katapusan saad sa Ginoo na. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ang Dios naghigugma pag-ayo sa kalibutan. Kalibutan represents mga tao. Di ba? Ug tungod niini iya gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi tayo. So mo na yung reality na si Jesus mao'y tugbang or dipuli sa itong dapit at kita kung tayo angay isa ato. Okay, sunod na verse. Nasayod kita, usab kita, matod pa ni Apostol Juan sa iyang mga sulat. Namianhi ang anak sa Diyos ug mihatag kanatog sa labutan. Ang anak sa Diyos ang atong Ginoo sa Kristo mianhi sa kalibutan ug gihatagan kaniya sa labutan. Aron kita makaila sa matuod na Diyos. Kay kita hangtod karon, hangtod dili kita kaila sa anak sa Diyos na mianhi mutuod kaniya, di ta kaila sa matuod na Diyos. Muna, sige sa kinsa nga nato ang sangkiton himuon natong Diyos. Kay wa ta kaila sa matuod nga Diyos. Kay ang Diyos, mga tuod, imong makaplagan kung imong tuhuan ang anak sa Diyos. Ang atong kinabuhi, asa ko, anaa sa matuod nga Diyos. Kinsa na sa iyang anak na si Jesucristo. Siya ang matuod nga Diyos ug ang kinabuhi dayon. The Bible is correct. So, bisan kinsa nga mutuo ni Jesucristo, makabaton og kinabuhi dayon. Juan 3:36, ang mutuo sa anak, may kinabuhi dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhi dayon. May istorya ba? Kadang mga tao gusto musud og langit. Pero dili sila gustong magkinabuhi sa kalibutan nga daw naas langit. Isod ka. Magpabilin hinoon kaniya unsa kuno kung di ka motuo sa anak sa Dios. Magpabilin hinoon kaniya ang kapumot sa Dios hangtod sa kanturan. Asa nimo matagamtaman ang kapumot sa Dios hangtod sa kanturan? Sa dihang ilabay ka sa way katapusang kalaglagan sa imuhang ikaduhang kinabuhi. Ano yung reality? Next verse. Ulusas 2:14-15. Ngayon ka, ano mang si Jesus may nagpakamatay? Hindi na kita kahimo pag kinabuhi, kita-kita na yung bayad sa kusara, kaya di ta kahimo. Si Jesus agad ang worthy nga muhimo nining tanan. Una nga sa Colosas 2:14-15, gipapas niya ang kanantang mga utang. Lakip ang kasabutan bahay niini.
kung mamatay ang tao, atong mga katarunan, impas ka. Kaya naman. Pero si Jesus, namatay sa cross alang kanimo o kanako, alang sa itong mga sana. Kung imo siyang turuan, sugod ka ron. Ipapas niya ang tanan, minutang. Kung makagarantiya ko nimo, pinagi sa impulo ni Giingon, makabuton ka, kinabuhi, mawal katutusan. Giwagtang niya ang tanan, pinaagis paglansang niini dito sa cross. Siya'y nagpalansang, kay kita ilansang. Amot, makakita ang siguro kas 5 inches na lansang, ibundak sa imong tiyan, magagantay ka. Ako ganyan sa una, gamay pa ko nga. Gamay, magyapon ko, pero mahadlo ko mga hospital. Unang rason, mahadlo ko mga hospital. Kanang injection. Kung iya, himura na gina ang sampot, o kanang buglaw ng alcohol, mauna ni. Kung iya, makikon ko sa itong pinaposisit nga injection, huwilang ang usubod. Kung sa maka ng ilansang ka sa puso. Si Jesus ang nagpalansang, kay kitang tanan, kita kahimo, makita ilansang. Maaari tayo sorry, na panahon sa Semana Santa. Magpalatos, naigo, bitaw iyang sampot, ipatiran man iyang naglatos. Ano ka kita, anak? Kita kahimo. Si Jesus na, tanawa ang iyang kahit tama. Tanang, gilaktan niya ang tanan niyang tanang pinaagi sa paglansang niya dito sa cross. Pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o mga otoridad. Espirituhanong pangulo, otoridad. Saan na? Satanas? Hindi. Pangulo yun ang Satanas. But, malangit ka, malangit magtuo, nakikinagawin ka rin, but, yatag na. Hindi niya ang espirituhanong pangulo o otoridad. Sa kamatayon niya dito sa cross, gipasundayag niya ngadto sa tanan. Ang ilang hindi tanang otoridad. Espirituhan ng otoridad. Tungod siya ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Tunang 1 Pedro 2:23-24 sa diyang gibugal-bugalan siya. Libawos ba siya? Mingon ba siya? Wala siya mabawos pagbugal-bugal. Kita, bugal-bugal eh. 1, 2, bukal daw. Pero sa Jesus, sa dyan gibugal-bugalan, giludan, ha? Anak, ari kas mga huginyo. Giludan pa, makita niyo sa Bible, giludan pa siya. Gilaparo pa siya. Pero kung sa yung wala siya mubalos. Kaya niya, nagigugmata niya, kita. O kita'y naparuhon. Pag ginato ka ng tinapay, bato, balikin ko, batuhin mo rin ang tinapay, kung isod, garapon. Bubalos, wala siya bubalos pag bugal-bugal. Sa diyang gisakit si Jesus, wala siya ng hulga. Bantay mo rin ha? Bantay mo rin ha? Ikaw ha? Bantay mo, bantay. Wala sa mga hulga. Gisalig, hinauliya ang tanan nga to sa Diyos, ang matarong maghuhukom. Dito sa cross, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas. Ipilar ba kasala? Ang mga sala. Sala ni mo karon, sala ni mo kaniadto, karon sa umaabot. Gidala niya sa iyang lawas. Aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi na mga tarong. Pinaagi sa iyang mga samad na naayo. Maayo ang Diyos na iyang rumah. When death does part, it is an indication of things that we need to consider that in this world, believe that death is sure. Second, kung mamatay ka, tutuhi na kung si Kristo naani mo, makabaton kag kinabuhi, walay ka. Amen? Sunod. Juan 11:25-26, o si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o kinabuhi. Kini nga context, nag-isprot niya sa kinabuhi nila sa mga namatay, ngayon, best friend. Pilting hilak ni Maria o ni Marta na, Jesus, kung niya pa lang kadiri, pili, unta mamatay ang ako, bigsuon. Diba? Pero ngayon si Jesus,
Ako ang pagkabanhaw ng kinabuhi. Gani, wala pang mamatay si Jesus. Gideclare na niya. Ako ang pagkabanhaw ng kinabuhi. Ang nagtuo ka na ko, bisan tuon mamatay. Maria, Marta, mabuhi. O ang tanan mabuhi. O nagtuo ka na ko, dili kayo bumatay. Kita nga mabuhi karon, o kapag mabuhi katong mga taknaa. Ningon si Jesus, nagtuo sila ka na ko, dili kayo bumatay. Kung sabi pasabutan na, isikal mo na di mamatay, dili. Nakamatay ito sila kanan. Pero ang ilang espirituhan mong bahay, mabuhi. Dili na sila mamatay. Muli, what a great promise of the Lord in the Bible that sometimes people neglect. Ano man, wala nila tuuhin kini. Pero gusto mo sa bulan. Ha? So next, mutuo ka ba ni ini? Muli ang pinaka-personalized na question na kung kanan before ko mo end. Ngayon si Jesus, ako mao ang pagkabanhaw ug kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. O ang buhi, o ang tanang buhi na nagtuo kanako, dili kayo mamatay. Si Jesus nangutana nimo, mituo ka ba niini? Wala ko ang mituo. Akong i-challenge nimo, tuuhin siya before it's too late. Eh, kining kanan, kining kalibutan na, lumabay na ka. Kining kanan, lumalabay na. So last, biblical comfort, especially to the bereaved family. No? Sa pamilya, tool, sa iyong mga anak, the journey. Kung sa kanan, may suon, naparintig, suon. Biblical comfort to the bereaved family. Let us not forget that as believers of Christ, physical death is just a temporary cessation of unconsciousness. Consciousness. It is frequently referred as sleep. Sisilos na po. Di ba? This is what the Bible says. Kalundong mo sa kapanggibuhi ni Jesus na anak ni Hayo. Patay naman eh. Kung sa igiingan ni Jesus, wala eh. Natulog ba siya? Day, bangun. Kung may bangun. Yung anak, doon mo sa Jesus. Ano sa kayo? Ito problem. Ito na. Physical death is just a temporary cessation. Temporary lang po. Marabang, dihunong ka dali of consciousness. Ang natulog na. Tulog na siya. Kung malaubol ka, kung maabot sa angkat na, manhawon na kini sa atong Ginoong Hesus. Manhawon sa Diyos, pinagi sa atong Ginoong Hesus. That God will ultimately resurrect this physical body to eternal life through Jesus Christ, our ultimate Savior, ultimate King, our ultimate Master, our ultimate Lord sa atong Amen? So busa ang Diyos ang ngayon atong pasidunggan o pasalamatan sa atong mga kinabuhi. When death do us part, let us be reminded. We grieve, but we don't grieve without God. Hilak na ka. Kung yato didito si Jesus dito sa lubnanan, ma-feel man ato mamuhilak ka. Normal na. Kaya kung ikaw muhilak, almost ilang ka years na po yung hilak din na. Yung silingan, hilak, iro, hilakan ko sa iring na matay. Iring na matay, hilak, iring na naman. Ang iring na nililis na kung sa pagkaan tao. But, if we are in the Lord, when death do us part, let us be guided. We grieve, but we don't grieve without. Amen? Wala umong kata. Mukhang po kang isuron, let's pray. Atong ipiyong atong mga mata. Isibisan kinsa ninyo nini karon. Na nakabati, nakadungog ginaong maong mensahe. Dili pa ulahi ang tanan.
God has a purpose and a plan sa imong kinabuhi. Dili aksidente nga naka dinhi karon nakadumog. It is His will only for you to respond this calling. Ingna, dawata, ang kuna. Ingna Ginoong Hesus. Usa ako ka makasasala kung nagkinahanglan sa imo ang panabang. Nagkinahanglan sa imong kaluoy o kapasayloan. Wakoy katakos na muhimo niini. Akong gituuhan ang imong kamatayon dito sa krus. Amo lamay solusyon, bugtong solusyon sa akong kinabuhi, sa akong kalag. Namalaglag sa may katapusan, pasaylo ako Ginoo. Pasaylo ako, gitawad ko ikaw sa akong personal na manluluwas sa akong kinabuhi. Tudluin ako ang mga kinabuhi uyon sa imong kabubuti. Amen. Magambot ka, amahan ang mga langit ko. Salamat, Lord. Niling higayon yung maghihatag ka na mo, Lord God. This time, Lord. Ngayon maghihatag ka na mo na makameditate kami Ginoo sa kaimportansya sa kinabuhi. Ngayon maghihatag ka na mo. Thank you, Lord God. Na ikaw, Ginoo, nag-open sa butang usa. Manahuna. Na ang kinabuhi, lumalabay na. And ang kinabuhi, Lord God, angay gamito sa imong katuyuan sa minaalam ng mga pamaaga. I pray, Lord God, for this family, Lord Iqbal and his family, Lord God. Ikaw mag-comfort nila, Lord God. Kung sa ka-comfort, ay nagikan sa walang kasulatan. Nakaguol ng Ginoo, apan wala kami maguol. Nakaw mga tao na walay pagla. Thank you, Lord. We give you all the glory and the honor, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. God bless. Amen. Salamat. Atas sunod nga bahin, ihangyo po si Mangito sa iyong message. And the next leading program is ato na paghatod. Ano rin atong ihatod na atong kauban sa pagtuo. So, ano ko na ito? Salamat sa Ginoo na mutisigod yapon. Kauban sa pagtuo. Salamat ko sa Ginoo. Iatatanan niya. Kung mapasalamat ko sa katawhan na kukuban sa pagato sa akong asawa na ito sa palas. Kung ito, pasalamat na sa Ginoo. Salamat. Sige. Ato nang Balik ko na na. Balik.
kuan. Nada nagbuwak ni mama. Aw, picture niya mama asay. Kani isa? Nada isa. Aw, bili ka ni Ramay edad. Kani mo dadan. Kato? Dana ra, dana. Dan. Dahil ihatag ng lolo ng isa kam. Bawo, agripadyo nga ipahawir. Ihatag ng lolo ng isa. Umuban na tuloy kay init, kasi initan. Ah, sinabay makay mabilin ana. Ito sa nilalit ka lang. Oh. Nigat din ito. Oh, binakamuuban dito. Hindi na, pabili na. May puso na ni. Oh, Ang sara do ini. naa na yun. May ibili na, no? Naakol. Dahil ikaw ni bahala picture mo uban ka dito. Palihog ko ha. Salamat.